Guaranteed kasi ang kita ko sa bangko, kaya doon ako naglalagay ng pera ko. Kadalasan itong komento ng mga taong nag-iipon ng kanilang pera sa bangko. Lahat dapat tayo ay merong perang nakalagay sa bangko for emergency purposes only, for short-term usage. Pero kung ang pag-uusapan natin, kitaan, magkano nga ba ang pwedeng kitain ng isang tao kapag nag-ipon siya sa bangko? Kung ikaw ay maglalagay ng 50,000 pesos sa isang bangko, ipagpalagay na lang natin, nakikita ka ng 0.25%, di ba? Ang normal savings account, less than 1% naman talaga ang interest income natin dyan. So meaning, ang 50,000 pesos mo, kumita ng 125 pesos. Ngayon, alam mo ba, meron pong tinatawag na withholding tax. So yung kita mo, babawasan po ng 20% withholding tax. 20% of 125 pesos na interest income mo sa iyong bank savings account ay 25 pesos. Ang net amount na iyong kinita from your normal savings account after tax ay 50,100 pesos. Kasi nga, 50,000 pesos na principal amount mo, may kinitang 125 pesos minus 25 pesos na withholding tax, your net profit after tax ay 50,100 pesos. Matutuwa na ang tao dahil merong kinitang 100 pesos ang kanyang pera, di ba? Pero ito po, huwag mong kalimutan, ang 50,100 pesos na yan, mababawasan pa ng inflation. Bakit? Kasi nga, kapag kukunin mo yung pera na yon, halimbawa, pinatulog mo for 1 year. Meaning, yun yung kinita, di ba? Ng iyong pera for 1 year, ha? Now, magkano or anong inflation rate natin? Ipagpalagay na lang natin, 5% ang inflation rate dito sa Pilipinas. So, 5% of 50,100 ay 2,500. So, meaning, ang value ng iyong pera na nilagay sa bangko for 1 year ay naging 47,600. Talaga nga bang guaranteed ang kita sa bangko? Or guaranteed na nawawalan ng value ang pera mo? Hindi ko po sinasabing huwag na tayong maglagay ng pera sa bangko dahil nga kinakain lang ng tax at ng inflation. Sabi ko nga sa inyo kanina, maglagay tayo ng pera sa bangko for emergency purposes or for short-term usage. But kung ang pera na iyong iniipon sa bangko ay gagamitin mo after 5 years, after 10 years, tingnan mo naman, magkano na lang yung magiging value ng iyong pera. Talagang nawawalan ito or bumababa ang value ng pera mo. Tandaan mo, pinaghirapan mo yan. Ito po ang katotohanan. If you're not earning interest on your savings will be worth less over time because of inflation. Ngayon, anong kailangan mong gawin para hindi naman tuluyang mawalan ng value ang perang nakatulog lang sa bangko? Una, dapat imulat mo ang iyong kaisipan by investing time to learn how money works. Paano nga ba yung iniipon mong pera ay maaring lumago? Kasi alam niyo po ba, ang bangko, ang negosyo kasi nila, alam nila kung paano kumita ang perang naiipon or iniipon ng tao sa kanila. They know the concept on how money works. Ito naman ang tandaan mo, huwag ka naman maging desperada na maglagay ng pera sa kung ano-anong mga investment na madalian ang kitaan. Di ba yung mga investment na nagpa-promise na, oh, instead na ilagay mo dyan sa bangko, ilagay mo na lang dito, tutubo yan after 3 months, after 5 months, dodoble na yan, may payout ka. Aba, huwag ka namang sumugod at ilagay yung lahat ng pinaghirapan mo doon sa mga nagpa-promise na talagang malaking kita sa mabilisang panahon lang. You have to make sure na
meron kang full understanding doon sa mga investment instruments na maaari mong pagpilian instead of putting your money sa bank. Meron mga iba't ibang investment instruments. But before ka pumasok, dapat meron kang tamang kaalaman kung paano ba gumagana yung mga investment na available for you. Nabasa ko ang post ni Robert Kiyosaki. Ang sabi niya, some banks are charging customers for holding their savings, thus losing money through saving money. Alam niyo po ba, nung isang buwan, I checked my statement of account sa bank na meron ako. Nagulat ako kasi meron doon nakabawas, merong 20 pesos, I think, di ba, na charge noong nag-balance inquiry. Grabe, nag-balance inquiry, may bayad pala, 20 pesos. Kakapiranggot na nga lang yung income, may bawas pa yung pag-i-inquire ng balance. Well, hindi ko naman masisisi or hindi naman ako pwedeng magreklamo about that because yan po talaga ang ways, di ba, para kumita ang bangko. Because negosyo nila yon. Ngayon, dahil negosyo ng bangko, di ba, na i-charge yung mga depositors nila, alam niyo po bang maaari tayong maging kasosyo ng negosyo ng isang bangko? Yes! Pwede tayong magiging ka-owner, ka-part owner ng mga bangko na meron tayong account. Especially sa mga top reputable banks dito sa Pilipinas. Paano? Basic na paraan, through mutual fund investment. And second option, through direct stock market investment. Actually, nung natuto po ako about personal finance, syempre isa sa mga narinig ko nung ako'y umattend ng isang financial literacy session ng International Marketing Group or IMG, nung nasa Singapore pa lang ako, talagang naituro about mutual fund investment. Of course, dahil natuto ako, I started to invest in mutual funds. At ang kauna-unahang mutual fund account ko ay through First Asset Metro Investment or FAMI, and FYI, itong FAMI or First Metro ay investment subsidiary ng isang bangko. Anong bangko? Metro Bank. Ito po ang aking statement of account ng aking first ever mutual fund account ng FAMI. I started to invest sa mutual fund 2012. Laking pasalamat ko din sa International Marketing Group or IMG dahil doon talaga ako natuto kung paano magiging ka-partner or kasosyo ng mga bangko, di ba? Hindi lang ako may account as a depositor of that bank, but I am also earning from that business, di ba? Meron na nga akong account sa kanila, but at the same time, kumikita din ako sa negosyo nila, di ba? Kasi nga, kasosyo nila ako by investing sa mutual fund na kung saan may mga lamang bangko, may mga lamang bangko yung investment portfolio. Ito po yung example ng isang mutual fund account or ng isang mutual fund investment portfolio na merong lamang mga bangko. So, indirectly, by investing through mutual funds, you will earn, aside from the interest income from your bank savings account, you will also earn capital gain, di ba? Or cash dividend from all the banks na nakapaloob dun sa investment portfolio, of course, di ba, ng isang mutual fund. Bakit ako nakapagsimulang mag-invest sa mutual fund through IMG? Kasi nga, ang IMG, may mga affiliated na mga mutual fund companies yan. At isa na nga po dyan ang FAMI or ang First Asset Metro Investment. So, I started to invest in mutual funds and the good thing, dahil nga I opened FAMI through IMG, I enjoy zero load fee. Ano ibig sabihin yan? Yung small amount na aking ini-invest sa mutual fund, walang bawas na entry fee because I am an IMG member. Sa panahon ngayon, kailangan nating maging wais. Hindi lang dapat natin nilalagay ang pera sa bangko dahil natutulog or hindi natin namamalayan na ito ay nawawala na talaga ng value. Meron pang other options. Of course, tandaan palagi natin na yung pera na ating i-invest
ay para sa mga long-term financial goals natin. I hope you find this video informative. If you do, kindly share this video to your families and friends para sila din ma-aware magkano nga ba ang pwedeng kitain ng perang iniipon sa bangko. Maaari nilang i-consider, di ba, na ikalat din ang perang naiipon nila, especially kung ito'y gagamitin nila ng pangmatagalan.